Ang balita natin dito, mukhang magkakaroon ng 3-team trade kung saan makakasama ang Barangay Hinebra. Makukuha ng Hinebra itong si Isaac Go. Samantala naman, itong Terra Firma Jeep makukuha itong si Ken Taffin mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Samantala naman, itong Phoenix Fuel Masters makukuha si Nads Pinto plus yung first round pick ng Barangay Hinebra. Posible na baka itong si Sean Manganti ay maibigay din dito sa Terra Firma Jeep. So ang mangyayari, si Isaac Go sa Hinebra, si Sean Manganti at itong si Ken Taffin dito sa Phoenix, at dito naman sa Phoenix mapupunta itong si Nads Pinto plus itong first round pick ng Barangay Hinebra. Kung pinanood ninyo yung serye ng San Miguel Beer kontra Terra Firma, nakita ninyo kung gaano kahusay na 3-point shooter itong si Isaac Go. At yan ang dahilan kung ba't siya gusto makuha ng Barangay Hinebra ngayon. Plus kinakailangan nila ng isa pang big man na tutulong dito kay Japet Aguilar at Christian Stan Hardinger. Dahil nakita naman ninyo, napakaiksi ng rotation ni Coach Tim Cone. Kinakailangan niya ng mga players na tutulong mula sa bench para hindi kaagad napapagod yung kanyang mga starter. Sa panig ng Terra Firma naman, kahit mawala itong si Isaac Go, yung kanilang first round pick nasa kanila pa rin. So pwede silang kumuha ng panibagong center. At itong si Ken Taffin, isang magaling na outside scorer yan. So magiging magandang complement kay Javi Gomez de Leaño. Sa panig naman itong Phoenix, makukuha nila yung first round pick ng Barangay Hinebra at si Nads Pinto. Si Nads Pinto isang solid defender yan at scorer. At mangyayari nito, magiging dalawa ang first round pick ng Phoenix Fuel Masters. Magagamit nila to sa kanilang pagre-rebuild in case umalis nga si Tyler Tio o kaya si Jason Perkins. So sa tingin ng SMC ay mukhang patas naman ang trade na ito. Para po sa mga nagtataka kung bakit itong San Miguel Beer hindi pa nakukuha itong si Troy Rosario, ang dahilan niyan ay meron kasing reportedly may balita na makakakuha ito ng isang offer mula sa isang Korean Basketball League. At yan ngayon ang tinitignan nitong sinasabi natin na mga agents, of course, si Troy Rosario, dahil gusto nilang siguraduhin syempre na yung pinakamagandang offer yun ang mapupunta doon sa kanilang player. Ngayon, itong San Miguel Beer nakaabang lang dyan at titignan din nila kung mamamatch nila yung offer na ibibigay ng Korean Basketball League. Ang balitang nakuha natin, itong Korean Basketball League daw ay short term lang yung contract na ibibigay dito kay Troy Rosario. So kung ikaw naman si Troy, baka sabihin na natin na kahit malaki yung i-offer ng Korea, kung maiksi lang yung contract, baka mas pipiliin na niya na manatili dito sa PBA. Dahil syempre, at least dito kung mapupunta siya sa San Miguel Beer, sigurado at least 2-year contract ang ibibigay dyan, baka 3-year pa. Sa ngayon, ito muna tinitignan ng SMB kung ano magiging desisyon ni Troy. Tandaan natin, si Troy Rosario ay isang unrestricted free agent. So, ibig sabihin, pwede siyang pumili kahit saan team niya gusto, kung dito sa PBA o sa abroad. Yan ngayon ang kinoconsider ng SMB. At syempre, yung coach nila ay nakafocus dito sa finals kontra Meralco. Pero yung management, tinitignan syempre yung mangyayari next season dahil baka mga ilangan sila ng isang player dyan sa number 4 position. Kaya ayan ngayon ang kinokonsidera nitong San Miguel Beer. At samantala naman, ito si Troy Rosario. Sa tingin ko, malabo na yan bumalik dito sa Blackwater dahil syempre, ang gusto ni Rosario maglaro doon sa mga teams na nakakapasok sa playoffs. At sa tingin ko, hindi na rin yan babalik dito sa MVP group dahil nga baka hindi niya nagustuhan yung nangyari na tinrade siya ng TNT pagkatapos niyang i-turn down yung offer mula sa Japan. Okay, ang isa pa nating balita ngayon ay mukhang itong si Kiefer Ravena ay kinukumbinsi raw ng TNT Tropang Giga na bumalik na dito sa Pilipinas at maglaro sa TNT. Siguro nabasa na ninyo yung artikulo lumabas tungkol dito kay Bobby Ray Parks Jr. na baka bumalik na dito sa Pilipinas at maglaro na ulit sa TNT dahil yung rights niya nandito pa rin sa tropa. Ngayon, ito si Kiefer Ravena, ang rights niya nasa NLEX. Pero mukhang gusto ng MVP management na kausapin ito para bumalik na dito sa Pilipinas. Kung sakasakali ito si Kiefer Ravena bumalik dito at maglaro sa NLEX, pwedeng-pwede nang ibigay ng TNT itong si Robert Bolick o pwede nang ibigay ng NLEX itong si Robert Bolick sa TNT. O di kaya naman itong si Robert Bolick mananatili sa NLEX pero ito si Kiefer Ravena ang dadali naman sa TNT tropa.
So, ibig sabihin, kung babalik ito si Park, si Ravenna at si Mikey Williams, pwedeng bumuo ng super team ang TNT o di kaya naman ay ibigay yung mga nabanggit na players hati-hatiin dito sa kanilang koponan para maging lalong malakas ito. Ibig sabihin, yan ang tinitignan ngayon nitong TNT. Pero syempre, ang first order of business dyan, sabi nga nila, ay kailangan makumbinsin nila ito si Kiefer Ravena na bumalik. Alam natin na syempre mas malaki salary dyan sa Japan. Pero depende pa rin yan syempre sa kagustuhan ni Kiefer. Sa ngayon, isa siyang free agent at nakakatanggap ng mga offer mula sa iba't ibang koponan dyan sa Japan B-League. Sa TNT ngayon yan kung ano ang gagawin sa kanya. Kaya kung kakausapin nila at pumayag si Kiefer Ravena na bumalik, kinakailangan naman ma-secure nila yung rights niyan mula sa NLEX kung gusto ni Chot Reyes na mapunta sa team niya, si Kiefer Ravena. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito. Pero kung sakaling bumalik si Kiefer Ravena, ang laking bagay niyan para dito sa TNT Tropang Giga at sa MVP Group. Para po sa mga nagtatanong kung bakit hindi pa natin trade itong si Shawnee Winston, mukhang nahahati ang management ngayon. Totoo sinabi ni Coach Aldin Ayo na nasa trading block itong si Shawnee Winston. Pero mukhang merong mga nasa management na gustong i-retain ang serbisyo nito dahil sa nakikita nila na napakataas na potensyal. On the other hand naman, merong mga gustong gamitin ito si Shawnee Winston na isang pang trade para makakuha ng mataas na first round pick mula dito sa Phoenix, Northport o kaya Terra Firma o Blackwater. So, dyan ngayon ang dahilan kung bakit hindi natutuloy yung mga trade nitong Converge Fiber Excess. Dahil pinag-iisipan nila kung ano gagawin dito kay Shawnee Winston. Kung i-retain ba o ite-trade. Ang isa kasi nagiging problema dito, hindi pa na maliwanag kung sino yung mag-a-apply sa darating na draft. Almost 1 month na lang bago yung draft pero hanggang ngayon wala pa tayong naririnig na mga nag-a-apply. So, yan ngayon ang pinag-iisipan ng Converge. Once meron na tayong idea kung sino yung mga players na magjo-join sa draft at yung hindi, diyan gagalaw yung mga maraming teams. Dahil syempre makikita na nila kung sino yung mga valuable players dyan sa draft na pwede nilang gamitin at kung sino yung mga players naman na sa lineups nila na pwede nilang pang-trade para makuha yung mga magpapadraft. Pero sa ngayon, dahil nga wala pang nag-a-apply, actually wala pa tayong naririnig, medyo nasa sidelines muna itong si Converge Fiber Excess coach Aldin Ayo. Although sinabi na niya na gusto niyang i-trade ito si Shawnee Winston, sa bandang huli management pa rin ang magdidesisyon kung saan mapupunta ang mga nabanggit na player. So abangan na lang natin kung ano magiging desisyon nila dito kung ite-trade nga itong si Winston o hindi. Sa bandang huli nakadepende pa rin yan dun sa mga mag-a-apply sa draft at dun sa mga makakausap nila ng mga PBA team. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Katsakino Dokusin, Romeo Conchada. Binabati din natin si Ronald Berbosidad, Carl Alarcos, Jonel Alagon at Celino Valles family, JJ Sibung, Edwin Carmona Jr., Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family. Pinabati din natin si Malyari Macarinas, pati na si John Mike Winky, si Juan Solege, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Anthony Alon family. Pinabati din natin si Eduardo Monsales, pati na si Donel Santiago, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.